banner pala ng Pro Agri-Seed Corporation. Ayan po yung distributor ng LP varieties dito sa Pilipinas. Yan po yung Pro Agri-Seed Corporation, na ito po yung original na hybrid na LP variety na gawa ni Professor Yuan Longpin. Naka-initial po sa kanya ang father of hybrid, scientist, pinakamagaling na scientist sa pagpapalay sa rice, siyang China. At yan, i-search nyo sa Google ay lalabas lahat yan kung gaano kaganda yung mga breed niyang mga hybrid. At expected po yan na kanya galing ay maganda yung LP variety, mas matibay sa anumang sakit. At nakita nyo naman yung LP variety ay kayang umani ng 280. Sa potential pa lang yon, kaya pa nating taasan yon, kasi nga kaya yung 450 ni Professor Yuan Longpin. Kunin lang natin yung tamang paraan at diskarte, makukuha rin po natin yan. Papunta na po tayo dyan. May umani na nga 250, noon 200, 250, 265, may naka 265 na noong pang 2023. LP 2096, Master Ernesto Martin, Oco Martin sa Facebook, 265 yan. Hindi pa siya sumikat dyan, pero track skill 61 ang average. Umaani na ng ganyan, hindi pa nakilala ng Pro Agri-Seed Corporation. At nung wet season, LP 2096, nakaani rin po siya ng 259 kaban. Siyempre, ang nai-record ay yung mas mataas, yung LP 937 na umani ng 281 kaban per hectares dito sa, kaya siya ang na-awardan na isa sa regional number 1 top yielder ng Region 2. At masasabi natin na buong bansa naging top yielder siya sa LP 937 dahil nga yung Nueva Ecija, ulitin natin, ay tinamaan ng bagyo. Dumaan po yung bagyo, sira yung mga palay po dyan, kaya nasa Region 2 yung may mataas na ani. At napakaganda dahil at least nasubukan, napatunayan na walang imposible sa pagpaparming kung may tamang protocol, tamang binhi na quality, tamang protocol na kagaya ng protocol ni Sir Ernesto Martin na nakakombine po tayo dyan. Ayan, tumutulong din po tayo, kasama natin si Sir Ernesto para matulungan ang mga hybrid na hindi nila alam alagaan, sinasabi nilang sakitin, okay, hindi nagsowi. Makikita nyo, may LP 937 ito, ililipat natin po yan sa harap. LP 937 hindi ba nagsowi ng mabuti yung palay natin? Mayroon nga nagsowi dyan, nandun 105 na sowi. LP 2096 halos parehas sila. Mayroon nagsowi ng 50, may get 60, 80, 20, 15. Oh, ganoon. Halos tatansya natin, average natin dito 20 na sowi. At kung yung planting height nakuha natin 102 to 106 cm po kasi ang LP variety. Okay, tinitignan ko yung brochure nila, pero yung nalagpasan nga natin yung bakod, bakit yung iba nahihirapan patangkarin yung kanilang palay? Dahil maraming kulang. May kakulangan po sa inyong protocol, may kakulangan sa inyong lupa na, ulitin natin, 20 to 30 years natadtad na yan ng chemicals. Ibig sabihin, sira na yung struktura ng inyong lupa at kailangan nating i-rejuvenate. At nandyan ang Agritipid PH team, si Sir Ernesto Martin. I-PM nyo siya, makakatulong po sa inyo kung paano niya anihin yung ganun kataas, dahil nga i-rejuvenate niya. Ibig sabihin, ginawan niya una, nasa lupa, ginawan ng paraan, nakasupport tayo ng, at sinuportahan po natin yan ng foliar spraying na organic. Yan yung combination nga natin ngayon, ilalatag natin sa wet season. Yan, ilalatag natin sa group chat natin sa Agritipid PH team, sa YouTube channel. Nandyan yung protocol ko mula seed preparation, may seed treatment na po yan, dahil huwag tayong pakampante, dahil nababalitaan naman natin ang daming mga kwan dyan na kayo na rin nagsasabi na parang nai-resack yung seeds or ano-ano na sinasabi ninyo dahil hindi nyo napasuwi yung palay ninyo at hindi sakitin yung palay ninyo.
Pero may kung nasa tamang paraan po yan, magsusuwi at magsusuwi po yan, hindi magkakasakit po yan. Okay, gaya ng mga protocol po natin, may iwasan nyo po yan. Ayan, nandyan na. Kaya ilalatag natin sa with season yung pinaka-the best na protocol. I-PM nyo kami at naghahanap tayo ng magiging top fielder ulit sa Mindanao. Mayroon tayong kwan dyan. Sana may makreate tayong maraming top fielder ng Mindanao area. Dito sa Luzon at Visayas, mayroon na rin din tayo dyan, si Sir Sherman. Ayan, na-recognize na ng Pro-Aggressive Company. Ang ganda ng LP 908 niya, yung bagong variety. Parang tindig din ng LP 908 ni Sir Ernesto Martin. Sir Felix Lagat sa Diamantina. Baka sakali maka-attend tayo sa field tour ng Pro-Aggressive Company ulit. At may ipapakita natin yung standing crops niya na ganun din yung protocol natin na may sinusundan. Hindi, sabi nga natin, hindi pa tsamba-tsamba po ang pagpaparming. Pinag-aaralan po yan, may tamang proseso po yan, hindi walang tsamba. Kung napag-aralan nyo yan, yung palay, rice morphology, nutrient management, water management, seed preparation, seed bed preparation, okay, climate, yan, kasama na yan. Dapat pag-aralan nyo yung climate, timing, calendar method, at walang imposible, hindi magic po ang pagpaparming. Nagiging magic po yan sa mga kulang sa kaalaman. Ng mga taga-saka na kulang sa education, kulang sa kaalaman, na takot pumasok sa mga farm school, takot, hindi alam mag-google. Kasi karamihan naman dyan, hindi naman lingid sa natin, hindi naman sa pang pabababa sa kanila. Marami kasi pong farm laborer na hindi nakapag-aral. Kaya yan, sa pag-i-enroll pa lang sa mga farm school na programa ng DA, government po natin, ay takot silang mag-enroll. Na ang laking tulong po sana sa kanila. Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Maraming salamat. Nandito sa Agritipid PH Team. Abangan nyo yung YouTube channel natin. I-upload po natin ito, ang YouTube channel natin, Agritipid PH. Ayan, i-search nyo sa Google at yung Facebook page natin ay yung Yieldmore Agritipid PH vlog po. Ayan, lilipat natin yon at iikot lang tayo ulit. Ganito tayo, di ba? Nakikita nyo, alas 11 nandun pa ako para magpaakyat lang ng tubig, para hindi lang mapabayaan yung tubig ng mga nasa portion na mataas, nasa gubat. Nagagawa kaya ng mga taga-saka natin yan? Dahil, bakit hindi nila nagawa? Dahil kulang nga sila sa kaalaman. Pabayaan yan na hindi matubigan. Ang daming hindi natutubigan dyan sa taas. Kaya, resulta na madamo. Tapos, hindi nakapagsuwi. Yun po yung resulta ng tagasakang kulang sa kaalaman at yung farm owner na hindi umiikot. Hindi iniikutan yung kanyang palayan. Tapos, maghahanap ng malakas na ani. Okay, ganun lang. Sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers. Good afternoon mga ka-farmers, kamanalon, kamagsasaka, kamag-uuma. Hope bukas ay maganda na yung panahon. Ano na ba bukas? Thursday, okay? Yung weather forecast naman ay medyo paayos na ata itong week na to. At pabibilisin natin sumapaw. Kung ganon, pabibilisin natin sumapaw. Kung ayaw pa, gumanda yung panahon, i-delay muna natin, ganyan muna. Okay? Ganyan muna na madidelay. Yan yung kuno ang taas na yung mga halo. Yan na. Linis naman ng plug lip shift. Importante yung plug lip shift natin malinis. Yan. Kahit na kuan, itong inbreed nga mas matibay. Kahit na nagaganyan-ganyan. At ang tangkad kasi, mas matangkad kasi yung inbreed natin. Ay okay pa rin. Ang daming puno. Suwi. O, ayan. Okay, mag-upload tayo mamaya. Yung mga pinakita ko doon, saan nakukuha yung bansot na palay. Hindi lang sa seedborne disease, pati yung nasaktan sa punlaan or late na naihulip. Magkakakuan yun. Mahihina yung resistant po kasi yan pag hybrid. Hihina yung resistant yan. Habang tumatanda, humihina yung resistant lalo kung nasaktan. Yung punlaan natin ay hindi masyadong maganda. Yung paggawa natin, ipinarehas natin sa parang inbreed na punla na ang hirap bunutin or pinatanda 30 days mahigit.
ay prone yan sa sakit kaagad. Okay? Dahilan na mas maraming gastos at mas kukunti ang ani. O yan yung inbreed natin, LA 902 sa oras na 5 o'clock, 5:29. Kaya ikot lang tayo kung may tubig na doon. Tigil na natin yung papasok na tubig doon para may tubig na kasi po dito. Para hindi umapaw, para kon pa rin. At least kahit may tagas tayo, losses tayo, alam nyo yung tubig irrigation, may nitrogen po yan, tubig ulan po yan. Kaya napapalitan pa rin yung leaching natin. At yan din yung paraan para i-delay natin. Okay? Yung mga technique na yan dapat alam nyo. Yan sinishare ko na yung mga technique na yan. Kung gusto nyo medyo i-delay, yung palay nyo, yung pangit ng panahon, babaran nyo ng tubig. Yan yung isang technique para magkaroon ng madagdagan yung nitrogen nung lupa ninyo, sakahan ninyo para may konting delay kasi once na napatutuyuan yan, bibilis yan. Okay, gusto nating pabilisin yan. Tawag doon, mayroon tayong ilalagay dyan, magpupulyar tayo at may ilalagay tayo, sasapaw ka agad dyan. Tapos pabayaan nating matuyuan, bababa yung tubig. Okay, yun yung isang technique natin dyan. Tignan natin kung may papakita natin sa inyo. Yan yung mga technique ng mga top fielder ng Agritipid BH team nila Sir Ernesto Martin. Kaya nga pinapa-PM ko siya sa inyo para maibigay sa inyo yung exact protocol para makaani na rin ngayon ng 250 pataas. Kasi yan, iniingat-ingatan po natin yan para sa ating mga Agritipid PH teams lang po yan at yung mga top fielder po natin. Okay, mayroon at mayroong isang natitira po dyan. Okay, sa wheat season ilalatag na po natin yan yung LP 2096 natin. Pansinin nyo 60 days na, wala pang ganun karaming lumabas. Unlike kayo nagtanim kayo 55, nag-umpisa nang may lumalabas sa inyong palay. Sa 60 days marami na yan. LP ganun din, LP 937 yan, mas mababa kasi dito na porsyon, mas matigas ang itsura, mas mature naman yung LP 2096. Pansinin nyo wala pa rin lumalabas, pa isa-isa pa rin. Yan po yung technique o diskarte ng mga hands-on po sa pagpaparming. Hindi lang yung nagbasa tayo ng books, nakinig sa iba na wala naman sa actual farming, kaya nagre-resulta po yun ng kwentong barbero. Maliligaw po kayo. Kaya nandito si Agritipid PH team, hanggang tumulong po sa inyo ng, sabi ko nga, theoretical, nag-research, pinag-aralan, at inaktual, may tamang pag-obserba, may tamang pag-analisa, at isinishare po sa inyo at may resulta. Kita nyo naman yung resulta ng ating protocol gamit yung supplement natin na Yield More Natural All-Purpose Foliar Fertilizer at yung Hypercompost. Okay, ganun na lang. Maraming salamat. Iikot ulit tayo. Ang last na nalinisan na natin dito. Konti na lang doon, papunta doon. Tapos na tayo naglinis. Ang gawin na lang natin ay water management sa susunod. Kaya umiikot pa rin tayo. Kailangan may sapat na tubig sa panahon ng heading stage, flowering stage, pagsapaw. Unlike sa iba, wala nang tubig. Itong mga to, wala nang tubig. Hindi tayo nagpatubig. Wala nang tubig yan. Buti nagpapatubig tayo at mayroong butas doon. Naaagusan niyang kanila. Kawawa mga yan kung hindi umiikot sa kanilang palayan. At sa heading stage pa lang, flowering stage, hindi na fertile. Baog na. Ang alam lang nilang nakakabaog yung hangin. Hindi nila alam na pati yung sa flowering, kung stress sa tubig, walang masipsip na tubig, baog na po yan. Okay, hindi na magtutuloy. Ganun po yon. Okay, kaya napaka-importante sana na kahit pumunta lang sa mga farm school yung mga taga-saka po, dahil nga yung iba naman takot. Yun na yun talagang realidad yan. Takot sila na mag-enroll. Kaya kung kaya ng DE, mga farm school, na ipunta sa barangay yung aral, kahit basic man lang, kung ano ba yung palay, okay, morphology, kung ano ba yung inaalagaan nilang palay, yung paglaki mula seeds, okay, yan, ituturo lahat yan, ay magiging successful
yung mga farm owner at tagasaka at pati yung ani ng bansa ay may itaas kahit pa ulitin natin kahit pa gaano ka-advance ang technology sa pagpaparming kung yung ugat yung tagasaka hindi maturuan useless po yan. Okay, gastos lang po yan, hindi makakatulong, hindi accurate or effective. Magiging effective lang po yan kung maturuan yung mga tagasaka. Yun po yung pinaka roots po niyan. Okay, ganun lang. Maraming salamat. Hope natututo po tayo. At nandito si Agritipid PH handang ibahagi sa inyo yung ating nalalaman sa pagpaparming since 2015 pa na nagpaparming tayo, nag-actual at tumutulong sa ating mga tagasaka. Kung talagang wala na, ay tayo na ang gagawa. Tayo na mismo magsaka. Next cropping, baka tayo na ang magsaka. Uupa na lang po tayo ng kasama dito kung hindi na natin kaya. Ganun na lang. Maraming salamat. Yung mga tulos, nakita nyo? Tulos yan. Yung mga matatangkad. Kukunin ko pa rin yan. Meron pa ako hindi natulusan. Kukunin natin yung matatangkad. May gagawin po tayong experiment. Sharing is caring. Tayo, tignan natin kung may tubig sa dulo. Ito pala yung tama ng fungicide, saka po fungicide natin at may mix na insecticide, ganyan, tanks mix natin. Pero kadalasan fungicide yan kasi mainit. Ito, mayroon tayong napatutukan dito. Tignan natin yung damage, 3 and 4. Yan, nasunog, burn effect, dito sa gilid, ganyan niya. Pero yung plug lip shift natin, syempre, hindi na wala pa noon yan, nag-fungicide tayo. Palabas pa lang, yung mga medyo yellow green dyan, plug lip shift lahat yon. Tapos yung may tama, ito, sinasabi ko sa inyo, tama ng fungicide. Mainit yung fungicide, kung hindi nahalong mabuti, or naulit, ganyan ang mangyayari sa kon ninyo, dahon ng palay nyo, masusunog, ayun yan lang yung may ganito, nasugat. Ayan, ang nasugat na dahon, ayan, para magkaliwanagan na, para ipakita natin, ika 3 leaf yung nasugat, ibig sabihin mas malambot siya at nakalabas yung sumalo noong nagpunjis tayo. Kaya napaka-critical sa stage na may plug leaf shift na. Kung wala namang sakit yung inyong palay, baka yung tagasaka nyo pa ang dahilan para masugatan, bara-bara, nagpunjicide na, napakataas na yung sikat ng araw. Ganyan po yung mangyayari sa dahon ng palay ninyo. Okay, ayan, isi-share pa rin natin para makapansin nyo. May nakita nga ako dito, portion na ganito. Ayan, tama ng fungicide. Ganito po yung tama ng fungicide, iba yung tama ng sakit. Ganyan. Nangulubot. Parang sa kondin, sa mga gulay, ganyan din, mangungulubot. Yung tama ng fungicide, pag sobra, mainit, parang nakondin. Gumamit kayo ng herbicide na may, lalo kung may 2,4-D, ganun po yun. Okay, kakaliwanagan po ba tayo para ma-share po natin. Sharing is caring. Sana gumanda na yung panahon para naman mapagbigyan tayo. Ganun pa rin yung panahon. Ito na yung palay natin dito. Sara muna natin ito dahil pakitan natin yung nasa taas. Yung mga yellow green dyan, yan yung plug leaf shift. Yung mga yan, lumalabas, umaangat na. Kaya pansin nyo, magsi-60 days itong palay natin, hindi pa ganon karaming lumabas. May pa isa-isa pa lang. Ayan, may lumabas na. Okay, tignan natin. Sana kumanta yung panahon, tatamaan tayo ng sakit pag ganito. Kahit nag-prevent tayo, kung ang pangit ng panahon, masusugatan yung dahon ng palay po natin. Yellow green, nakikita nyo, yellow green pa, palabas. Papalabas yung mga plug leaf shift. Ayun kita nyo na. Yung sowi dito, halos productive lahat. Ganyan napakaselan nito. Huwag natin galaw-galawin na kuwan. Yan kalalaki. Yan, aangat yan. Aangat pa. Paangat. Yan kuwan natin. Okay. Ayan yung mga sowi ng pala natin. Patay na yung 1 into. Yung mga yun naging dayami sa baba. Patay na. Okay. Yung mga hulip or yung inulip natin na matanda,
naging ganyan na, mahuli na siya talaga. At dahil nasaktan, madali nang tamaan ng sakit. At ganyan din yung tama ng seedborne disease na sumisingit sa inyong palay. Kaya pinaka-the best dyan, huwag nyong pasaktan. Gawin natin yung recommendation ng hybrid talaga na huwag pasaktan yung punlaan. Sa papaanong paraan? Itanim na mas bata yung ating palay, tapos yung punlaan dapat nasa proper seed preparation, tapos proper dun sa seedbed preparation natin. Kailangan talagang yung 1 meter na lapad lamang na may 1 feet, at least 1 feet kanal pag imbakan ng tubig, ganun po yun, para yun din ay pag may paisa-isa na dito, kung umulan, mayroon kayo madidrain nyo kaagad, ganun po yun. Ang dami na dito lumabas, pansin nyo, tara doon sa banda doon, at least naka-open naman yon. Mamaya ako na papasok na yung tubig dyan kasi bababa yung kwan. Tignan nga natin kung may papasok na. Wala pa, mamaya pa yan. Kaya tara doon sa gubat para makita nyo, nandun yung stick ko, tuloy kunin natin kasi nagtrabaho pa rin tayo doon sa Pilapil. Inayos natin nung bago tayo umuwi kagabi. Medyo ginabi ulit tayo. Dito si shaded. May tama din na ang fungicide dito. Ayun. Tama nung yung 3 and 4 kadalasan tinatamaan. Plug leaf shift wala kasi matigas na yan. Plug leaf shift. Okay, pause muna natin at punta tayo dun sa banda dun sa kabilang gilid naman. Yan yung palay natin dito, napaka dark. Pansin nyo naman kasi naka shaded. Pause. Yan na yung palay natin dito sa likod. Wala ang whitehead. Ang dami na palang lumabas dito. Nakatago lang. Pansinin nyo, ang dami na lumabas. Ibig sabihin yan, pag sumikat yung araw, marami na rin po kung doon lalabas doon. Nauuna kasi ito ng 3 days. Mga 3 days yung tansya ko. Ayan yung mga lumabas na uhay pag sinukat natin yan, mga 10 to 11 inches yung mga lumabas na. 10 inches karamihan dyan, mga lumabas na uhay. Ang dami na pala shaded dyan kaya pag may shaded kayong ganito, maraming punong kahoy nandito sa gubat dyan. Ilog kasi po yan, dating may pump dyan na D8, pinapatubigan yan hanggang dun sa kabila pa, parang irrigated na noon yan. Ang makina niyan ay yung makina ng sasakyan. Yan nandyan noon. Yan na. Dito tayo dadaan. Pag may shaded kayo, ang itatanim nyo dito sa kon na lang, yung may kalakasang nabagay yung LP 2096 kasi may kalakasan din ito, tapos napasowi pa rin natin. Yan yung lumalabas ng uhay ngayon. May kwan tayo. May tama tayo sa dulo sa tip. Hindi natin may ubasan yan, lamig ng panahon. Tapos tawag doon, hindi naman natin kayang pataasan ng tubig dito. Yung iba wala, meron lang yung talagang mahaba na may tama sa dulo. Wala yung iba. Ang dami na pala dito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, LP 2096 din ito, pero nauuna, darker ito na dito sa taas. Ibig sabihin, na-balance natin, nagbabalance na may potassium, at yung pin natin ay sumakto. Mapuporsyon na aangat talaga siya. Tapos may foliar pa tayo, kung yung micro element na mga ppm lang yan, mga secondary element ay naibigay din natin gamit yung foliar po natin. Yan yung primary element po dyan na nutrients ay yung NPK. Naibigay din natin, kaya ang nagre-resulta po yan na halos parehas din. Nauhuli yung lola natin dito kasi natutuyuan, madaling matuyuan. After 2 to 3 days wala ng tubig, kaya pinapasukan natin, may tubig pa manaka-naka. Ang dami na pala. Dito tayo nagbabase ngayon. Nung nag-reading tayo, yung LP 937 natin down, tingnan nyo, puntahan nyo YouTube channel natin, Agritipid PH. At may reading tayo dyan ng PI. At base sa sinabi ko na sa analysis noon, inunahan ko na po kayo na mauuna dito sa bandang gubat. Pansinin nyo naman ngayon,
nauna na. Oh, wala pa doon. Sa kwan pa isa-isa pa lang doon, dito ang dami na pala nakalabas oh. Tinatansya ko may 3% na nakalabas. Okay, dito sa bandang gubat. Ayan, nakatrap naman tayo. Ayan oh, yung mga sumisingit sa inyo. Mga seedborne disease. Yun na mga nabansot ayaw lumaki, tanggalin nyo na, huwag ganyan. Okay? Apakan nyo na, pag may nakakita kayong ganyan, parang natungro na, seedborne disease automatic yun, nandun na sa seeds, apakan nyo na. Kasi hindi na rin lalaki yun. Kung nahuli sa vegetative state, nakita nyo, ganyan pa rin. Apakan nyo na, hulipan nyo na, para may habol ninyo. O, yan yung palay natin dito sa bandang guba. Tingnan nyo yung kulay. Pero, tingnan nyo, walang sakit. Okay? Ibig sabihin, napaka dark yung kulay dito. Pero, ngayon nyo lang masilip dito ulit. Walang sakit, layuan natin. Nakatayo kasi itong cellphone natin, ipahiga natin. Ipahiga nga natin.